Etong mga lubid na nakikita nyo, hanggang doon. Diyan mismo nabaon yung mga kababayan natin. Kada kanto ng lugar na to pupuntahan natin. Very historical place to. Tingnan nyo naman, oh. Napakaraming tao pa din kahit umuulan. Talagang dinadayo to. Good morning mga kababayan. This is Jan sa Magsasakang Gala. Punta tayo sa Albay ngayon. Tatlong bayan siguro ang pupuntahan natin doon. Pero secret muna kung ano yung lugar na yun. So nakaka full battle gear tayo ngayon. Dala ko ang tent. Yung uling natira pa natin kahapon. Dala akong bag. Then marami akong dala dahil magka-camping tayo doon. Pupunta tayo sa isang camping site. Titignan natin kung gaano kaganda yung camping site doon sa Albay, para maging guidelines na rin sa mga kababayan natin na napunta rito sa Bicol region. So kita-kits tayo ulit mamaya. Huwag mo lilipat yung channel, ha. Dito ka lang. Bye bye. Tayo ng 1,000. Noong nakaraan hindi nagkasya yung 1,000 natin dahil may kasama ako eh. Ngayon sobra to. Tama ko yung anak ko eh. Pero ngayon ako lang, solo lang. Forma ng taga-Sundo, oh. Pari sa taga-Sundo. Albay, pangatlong pagkikita natin to, Albay. Daanan nga natin tong Sumlang Lake ba yun? Sumlang Lake? Sumlang Lake nga. Bago tayo dumiretso sa may Kagsawa. Dito tayo sa may lake. Galing ako doon sa entrance kanina. Ang entrance fee niya is 100 pesos. And then ang parking fee is 10 pesos. Hindi na ako pumasok. Kuripot eh. Pero kumuha akong drone shot. Syempre, tago-tago ka lang pag mag-drone shot ka. Wala namang restricted sa mga gantong area. Pwede ka naman mag-drone shot. Wala naman din nakalagay na bawal eh. So, biyahe na ulit tayo. Parang may chatro ako narinig doon. Parang may mga nakatawa. Okay, dito na tayo ngayon sa Kagsawa. Ikot tayo. Daming tao kahit na ulan. Sa bagay, ano pa naman kasi, vacation kasi ngayon. Grabe ay bag ko.
Alam nyo ba itong kinakatayuan natin? Alam nyo ba ito? Ayan ang lalagyanan ng bell. Lalagyan niya ng bell. So just imagine kung gaano kataas ito, kung gaano kalalim itong tinatapakan natin ngayon. So I remember nung kinder ako kay Ma'am Tabiraw. Sana mapanood to ni Ma'am Tabiraw. Isa sa pinaka mahusay na kinder teacher noon diyan sa baryo namin. Kay Ma'am Tabiraw, kamusta po? Tinititigan ko lang to palagi. Tinititigan ko to palagi sa posters dun sa pader ng school namin, ng classroom namin. Ngayon nasa personal na. Nandito na ako ngayon. Natutuwa ako. Ngayon, nandito na tayo. Chance ko na para ikutin to. Hindi ko napapakawalan to kakataon na to. Kada kanto ng lugar na to pupuntahan natin. Very historical place to. Baka sa itsura niya yung katandaan niya. Baka sa itsura ng lugar na to ang katandaan. Makikita mo naman yan sa style ng instruktura niya. Napakaraming taong nabaon ng buhay dito. Pero ngayon, one of the best tourist spot na ng Bicol. Pader to dati oh. Mataas na pader, mataas na simbahan. Pero nilamon. Nilamon ng lahar. Natuwa talaga ako, nakapunta ako dito. Ang panahon talaga hindi mo masasabi noon. Tinititigan ko lang to lugar na to ngayon. Eto na ako, nakatayo na ako dito. Hindi mo masasabi talaga ang panahon. Unpredictable ang buhay ng isang tao. Napakahiwaga. Di ko rin na-imagine na magiging vlogger ako, content creator. Balang araw. Magiging content ko pa pala ito. Tama ang destiny ng isang tao. Kaya kung sumasapit ka ng mga pabigat ng mga pasakit sa buhay, mga trials, okay yan, okay lang yan. Fight lang, di ba? Lilipas din yan. Hindi ko sure kung pwede pa rin pumunta dito banda. Pero sorry na agad. Kung bawal dito, sorry na agad. Gusto ko lang talaga malibot to. Gusto ko isa-isahin. Gusto ko rin ipakita sa inyo. Okay, dito banda may maliit na swimming pool. Iba rin ang entrance doon. Wag na tayo pumunta diyan. Dito ang mas magandang puntahan. Dito tayo banda. Itong mga puno na to. Siguro eto sila, itong mga puno na to. Kasi parang mababaw mababaw ang pinag-ugatan Tingin ko nung lumubog tong lugar na to, wala pa yan. Wala pa nga yan sigurado kasi binaon sila Binaon sila ng buhangin dito itong lahar Tignan nyo maigi Tignan nyo maigi yung ginamit na mga bato sa kanya. Uy, may natatanggal po. Pero wag na, bawal ko ninyo. Yung parang ginawang graba, ang lalaki Just to make sure na magiging matatag talaga siya. Kaya lang hindi siya nakaporma dun sa pero mag-asa sa kanya. Lumalakas ang ulan. Hanap na tayo masilungan. Mamaya natin tutuloy ito. Lingid sa inyong kaalaman na ang Kagsawa Church ay inatake at sinunog ito ng mga piratang Dutch taong July 25, 1636. Ito ay sinunog ng mga pirata at muling itinayo ni Father Francisco Blanco taong 1724. Balit may matinding dilubyo pa din itong pinagdaanan. February 1, 1814, naitala ang pinakamalaking pagsabog ng Mayong Volcano sa kanyang kasaysayan. Nabaon ang buhay ang 2,000 nating kababayan na umasang madiligtas sila sa loob ng simbahan. Subalit ultimo ang simbahan ay hindi nakaligtas sa dilubyo ng kanyang dinanas. May mga natira pang parte ng pader ng simbahan, subalit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Taong 1950, tumama ang malakas na lindol sa Bicol, dahilan ng pagbagsak ng mga natirang pader ng simbahan. Kung kasaysayan lamang ang pag-uusapan, itong Kagsawa Church ay nag-aangkin ng punong-puno ng kasaysayan ng ating bansa. Kung may dapat kang pasyalan sa Pilipinas, masasabi ko sa iyong i-priority mo puntahan ng Kagsawa Church. Mararamdaman mong ibabalik ka sa sinaunang panahon ng lugar na ito.
Kung makakapagsalita lamang sana ang mga bagay na kapalibot dito, sila ang tanging saksi sa lahat ng pangyayari. Marami silang sasabihin sa atin at marami silang isusumbong sa atin. Tingnan nyo naman, oh. Napakaraming tao pa din kahit umuulan. Talagang dinadayo to. Hindi mo ba naman dadayuhin yan? Tingnan mo itsura niyan. Tingnan mo ang ganda ng lugar dito. Nakikita nyo to? Ito, etong nakatayo na to. Ito ang lalagyanan ng bell. Na-imagine nyo ba yung isang simbahan, yung pinaglalagyan ng bell kung gaano kataas? Ganon, yung lugar na yan, ganon kataas yan. Ganon, yung tinatapakan ng mga tao na yan, hindi ganyan dati yan. Malalim pa yan. So yun doon banda, yung nakita natin na may lubed, doon nabaon yung mga kababayan nating mga Bicolano nung kasagsagan ng pagragasa ng lahar dito sa lugar nila. Galing dito, galing doon, kilometro ang layo at drumagasa dito hanggang sa tinabunan ang buong lugar na to, itong buong simbahan na to, at tanging bell lamang ang natira, lalagyanan ng bell lamang ang natira. Itong mismo tinatapakan natin, pinakailalim nito, ito na mismo yung simbahan kung saan dito sila nag-evacuate, na ang pag-aakala nila masasalba sila dito, magiging safe, pero hindi rin pala. Itong mga puno na to, ang tansya ko rito, mula nung nabaon ito, mga bagong puno na lang yan. Mga bagong puno na lang. Kasi kung lumang puno ka, kung matagal ng puno na yan dito, hindi mo makikita ugat niyan, nasa pinakailalim ang ugat niyan. Tsaka baka pati ang mga puno, binaon din dito ng buhay. Hindi ko lang sure kung pwedeng pumasok dun sa loob ng kampanilya na yan. Subukan nga natin pumasok dito. No climbing. Bawal umakyat. Bawal siya akyatan. Pero pwede siyang lapitan. Ito ang loob niya. Ano yan? Pili. Maraming pili sa loob. Ayun, sa ilalim maraming pili. Hindi na tayo mag-overnight, hindi na tayo pupunta sa may camping site. So, diretso na tayo uwi. Matatapos na kasi yung taon eh. Mas gusto kong kasama ko yung pamilya ko. So, sa susunod na taon na lang tayo mag-camping. Sa susunod na taon na lang tayo mag-overnight sa ibang lugar. Hindi pa rin nagpapakita yung mayon. So, ilang araw na lang natitira ng 2023. Sulitin ko lang kasama yung pamilya ko. So, maraming salamat sa inyo sa pagsama sa akin. Promise, mas gaganda pa tong vlog natin, mas marami pang magiging magandang pupuntahan, mas magiging maganda pa ang mga video na paparating natin, at marami pa tayong pupuntahan na magagandang lugar. So ulit, ingat po kayo palagi and stay healthy.